Bago pa man maikasa ang ceasefire ng Iran at Amerika, una nang nagbigay ng pahayag si Pope Leo XIV at kinundi na ang mga dapat sanang hakbang ni Trump. Kaugnay ito sa pagbabantang isang sibilisasyon ang maaring mamatay ng isang gabi kung hindi titiklop ang Iran na muling buksan ang Strait of Hormuz, habang maaari namang palitan ng AI o Artificial Intelligence ang nasa 50% ng workforce sa Amerika sa susunod na taon. Base sa pagtaya ng isang consulting firm. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Vatican. Ilang oras bago ang dapat sanay deadline ni US President Donald Trump sa Iran, una na nagbigay ng pagkondena si Pope Leo XIV at inihayag na may issue raw umano ng paglabag sa international laws. Ayon sa American Pope, hindi anya katanggap-tanggap ang naturang nais na hakbang ni Trump at nagpaalala sa publiko na mas piliin umano ang kapayapaan at tuldukan na ang mga nagaganap na digmaan. Ito rin ang isa sa kanyang mensahe para sa kanyang Urbi et Orbi noong Easter Sunday at dagdag pa ng Santo Papa, mas lalo lamang daw titindi ang tensyon sa Middle East kung magpapatuloy ang mga pagbabanta ni Trump. Certainly issues of international law here, but even more so a moral issue for the good of the whole entire population. And I would like to invite everyone to truly think in their hearts about the many innocent people. Samantala, sa iba pang balita, mararamdaman naman na ang epekto ng pag-usbong ng Artificial Intelligence o AI sa workforce at maaring palitan o kunin ang trabaho ng ilan sa mga empleyado sa susunod na 3 taon. Base ito sa pagtaya ng isang international firm na Boston Consulting Group kung saan tinatay na sa 50 to 55% ng mga trabahador sa US ang maaring palitan ng AI. Kaya naman hinihimok ng grupo ang mga business leader na maghanap ng paraan kung paano magagamit ang AI upang mapahusay ang kakayahan ng mga manggagawa sa halip na palitan ang mga ito. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.